sabi mo wala naman, ibig sabihin kasi dito lang naman ako para sa gipin. Sa gitna ng kawalan, di na makawala. Mahanap ang liwanag, hinayaan na kasi mag-umaga na naman at ikaw ang katabi. Bakit ba nandito pa, di ka pa umuwi? Sabi pagod lang talaga, gusto magpahinga. Umaga na naman kami natapos kagabi. Umaga na naman at ikaw ang katabi. Yo, kamusta kayong lahat? Today is August 22 at may naka-schedule sa ating client from San Carlos, Lipa City. Medyo hindi maganda yung panahon sa labas kaya ito, waiting tayo sa update ni client kung matutuloy siya. Pero duda akong hindi kasi mapangit nga yung panahon, mas masarap mag-chill sa bahay at maya maya, boom, nag-update na siya at cancelled nga. So, reschedule kami kinabukasan, August 23, sinundo ko siya sa labas at eto nga, natuloy na nga yung session natin, tropa galing San Carlos, Lipa City. Ito nga pala itsura ng buhok ni client, almost 2 inches lang yan bago natin kabitan. May dala nga pala siyang sarili niya extensions at ikakabit lang natin sa kanya ngayon. At ang extensions na dala niya ay galing sa client din natin last May. So, ito nga pala yung itsura niyang gawa natin last May at ito yung dala niya extensions ngayon. Ito ay isa sa mga example ko dati sa video ko na kung paano ka makakatipid ng dreadlocks. Kapag meron ka sarili mo dreadlock extensions at ipapakabit mo lang sa artist, installation lang yung babayaran mo sa kanya. So after 4 months, ito na nga pala yung itsura ng dreadlocks natin. Natural lang na medyo mababago yung form niya from original since naliligo, ginagalaw mo yung dreadlock extensions. Pero syempre at least mapapakinabangan mo siya. Presentable pa rin natin niya may kakabit kahit ganyan yung status niya kasi quality dreads yan. Since very minimal lang naman yung gagawin natin, siningil ko lang si client dito na 100 per piece. So all in all, inabot lang siya ng 3K para sa pagpapakabit na dreads dahil may dala naman siya sarili niyang extensions. At ito na nga pala yung final result ng session natin ngayong araw. One eternity later. So sa video na to, kinabukasan na to, August 24, 2023. Medyo nakikisama naman yung panahon, maganda yung panahon natin ngayon at pinagbigyan niya tayo. While waiting kay client, ito, binoblower ko na nga pala yung dreadlock extensions niya, kakatapos ko lang yung i-treatment. Katulad ni first client, may dala rin siyang sarili niyang dreadlock extensions at kilala niyo na kung sino tong client natin. Dreadlock artist from San Juan, Batangas, si Rasta ng Galera o Cap Paulo. So dito tapos ko nang i-partition ng buhok ni Cap Paulo at ang napili kong partition sa kanya ay crown pattern. Ayan, makikita nyo naman sobrang linis, sobrang pulido. 60 pieces lang yan at kaya medyo malaki ay dahil king size yung extensions niya. Tayo nga pala ay trusted artist ni Cap Paulo since 2021 yata, I guess. Ito ay pangatlong session na namin. Lagi siya sa nagpapakabit dahil tayo nga ay trusted artist niya dito sa Batangas. Medyo malalaki yung dala niyang extensions. King size talaga siya. Kung para sa mga ginagawa ko extensions dito sa shop, almost 3 to 4 size yung laki niya sa normal na size ko dito. So break time muna kami. Dito kami nga pala nagtanghalian ni Cap Paulo sa LBN. Dito lang yan matatagpuan sa may Levittown. So dito food trip muna kami ni Cap Paulo. Lomi nga pala in order namin para sa tanghalian. At ayan, kita-kits mamaya. Sa part na to, gilid dyan, patilya. At hindi naman siya halatang nasasaktan dyan. Since third time ko na nga pala tong naging client si Cap Paulo, talaga naman medyo sensitive yung anit niya. At understandable naman yung sakit kasi nga since nasa patilya na yan, medyo malapit na sa may balat talaga yan. Hindi na makapal yung part ng scalp natin sa ganyang part. Kaya medyo masakit talaga.
Dito halos 80% done na kami. Ayan, makikita nyo medyo malaki yung extensions niya. Talaga hindi ako sanay magkabit ng ganyang kalalaki. Kung makikita nyo yung dreadlocks crochet ko, talagang dalawa na yung liko dahil mahirap siyang ipasok, mahirap siyang tahiin. At boom, hindi pa rin kami tapos. Nagkakabit pa rin kami dito ni Cap Paulo. Diyan sa part na yan, tulog siya. Sarap ng tulog niya dyan. So, balik nga tayo sa pagiging matipid. Ayun, tipid ka talaga pag may dala ka sarili mo dreadlocks. Lalo kung ikaw ay isang artist, kayang-kaya mo gumawa ng dreadlocks extension mo, then hahanap ka na lang ng trusted artist na pwede magkabit sa'yo nun. Makakatipid ka sa ganung paraan. So dito, natapos na nga rin kami after 13 hours yata na session dahil medyo makapal yung buhok ni client at matataba yung extensions niya. So sa mga clients naman na interested within Batangas, pwede po ako mag-home service at ayan. Meron po ako Facebook, YouTube, and TikTok, The Dreadlocks Factory. Alam nyo na yan. Peace!